magandang morning mga kasama. Morning, morning, morning. Morning sa inyo. Magandang umaga. Ano ba pag-uusapan natin ngayon? Pag-uusapan natin ngayon ay fleet safety. Good morning sa lahat. Nasaan na sila? Uy, good morning. Sino ka? Sino yung unang pumasok? O, dalawa na yung nasa loob. Sino kayo? Ba't hindi ko kayo makita kung sino yung pumasok? Tatlo na yung kasama natin. Shout out pala muna sa mga pumapasok sa atin. Magandang umaga sa inyo. Shout out sa tiyahin ko, si kay Chang Lebe. Shout out kay Ate Bubong. Shout out kay Ninang Linda. Shout out sa kay Kuya Joji. Shout out sa aking kapatid na TikTokers, si Raquelita TikTok Castelo. Shout out din sa kuya ko, kay Roque the Lion Eater. Shout out sa Dico ko, kay Ronaldo the Model Manager Castelo. Safety manager po yan sa Pilipinas. Shout out sa mga tropa natin dyan. Shout out kay paring Michael Alejandro na nagluluto ng kaldaretang itik ngayon. Shout out din kay paring Joshua Liquido, ang malupit na safety practitioner sa Pinas. Shout out din kay paring Lester Tumambing, senior safety supervisor na siya ngayon dyan sa Pilipinas. At kay Cadis Soriano, shout out din sa iyo, sa mga kasama natin dyan, diba? At sino pa ba? Shout out pala kay paring Berto. Ayan, kay Bertong Batute. Shout out kay Jebs. Nasa bahay namin ngayon, nasa aming accommodation ngayon at nagpapahinga dahil sobrang sipag sa trabaho. Shout out kay Angel Sulweta. Shout out po sa mga kasama natin. Shout out kay Shane, kay Utol Shane. Shout out. At yun nga, bala ko nga bumili ng mic eh. Hindi ko alam kung saan ako makakabili ng mic eh. Jay Sumalde, shoutout po. Junmar Garcia Leones, shoutout sa'yo. Code Nene, shoutout po. Kay Jebs, pa-shoutout dito sa bahay, sa sarap ng nakahiga palagi pero nakalong sa bulsa. Yes, darling. Reception. Call coming. Call? Call coming. Okay. And receive. Okay. Ask today government officer coming. Sorry? Government officer coming. Okay. Government officers coming, so what? This area checking. Okay. Royal Commission. Royal Commission. Okay, the Royal Commission will visit here to conduct inspections. Okay, just inform me when they are here. Secretary, I may ask, no sleeping your temperature machine to alert. Yeah, just tell the security to do what I instructed them to do. Temperature, log in, that's it. And then when they arrive, just call me. Okay? Okay, thank you. Yun, shout out po sa mga kasama natin, sa mga pumasok. Kay pangalan nito, Jones Balara, diba? Jan Sumalde, Ongs Bahaja Espinar, shout out. Shout out sa iyo, boss. Shout out kay paring Mebet Pulong Barit. Mga malulupit na mga taga-Baliwag, shout out po. Shout out sa aming mayor, kay Mayor Estrella. At shout out kay Captain Barbel.
ang aming butihing konsehal na vice mayor na aktor na basta malupit yan. Shoutout po sa mga taga Baliwag, shoutout sa mga taga Batangas, sa mga tropang Batang, no? Shoutout sa inyo. Shoutout Neri, shoutout po. Paki-share na lang po yung live natin, ano? Maya-maya umpisa na tayo. Pag-usapan natin yung na-request sa atin ng isang kasama natin na tungkol sa fleet safety. Diba? So, bakit ba natin kailangan ng fleet safety? Paano ba gumawa nito? Para saan ba ito? No? Sino ba dapat ang meron nito? So, pag-usapan po natin yan mamaya. Para naman maging aware yung mga kasama natin kung ano ang dapat nilang gawin. Diba? Shoutout po sa mga YouTube subscribers natin dyan. Maraming salamat po sa suporta ninyo. At wag po kayo mag-alala. Ito yung pangako. Once na tayo ay nakapasok dun sa tamang kalalagyan natin, yung proceed po nun, i-share natin doon sa mga kasama nating mga safety na wala pang training. Kaya ako gigil na makapasok tayo dun sa dun sa monitoring niya. Alpi Padilla, shoutout po. Jay Castello, shoutout sa iyo, kamag-anak. Kaya ako gigil makapasok dun sa monitoring ng YouTube kasi may plano ako. Ang plano ko dyan, yung proceeds nun, yung income nun, ibabahagi natin dun sa mga walang mga training, tapos contact tayo ng training center na dun natin papupuntahin yung mga tao, yung mga selected o yung mga bibigyan natin ng training. Analia Amado, shoutout po. Salamat pare, keep safety din. Tapos 'di ba? Pagka nakapasok tayo, doon natin pupuntahin yung mga tao na walang training ng Bosch Coach or LCM or kung ano man yung training na yan. Tapos pati trainingin natin sila doon, free tayo ang magbabayad. Yun ang plano sana natin kapag ka nakapasok tayo sa monitoring ng YouTube. Kaya gigil ako Ang daming plano Kasi makakatulong din kasi yon para magkaroon tayo ng pondo para doon sa binabalak natin na mobile training center. Utol J. Agorcillo, shoutout sa'yo. Yung sa mobile training center naman natin na yon, ang plano natin basta, yun na. Yun lang. Wala lang, diba? So, tara. Pwede na yan siguro, pwede na yung bilang. Pwede na yung bilang ng mga nandito at magsimula na tayo, no? So, magandang umaga mga kasama, no? Paki-share na lang po yung live natin para sa ating mga kasamahan na hindi pa aware sa fleet safety. Pag-aaralan po natin ngayon to. So, unang-una, ano ba ang fleet safety? Bakit natin kailangan to? Diba? So mga kasama, ang fleet safety po o yung same fleet safety program, Totoy Kobe, shoutout. Pa-share na lang po nung live natin, Pa-share na lang po nung live. Maraming salamat po. Tsaka sa mga followers po natin, sa mga nag-follow sa akin, ang daming nag-follow sa akin noong nakaraang araw. Maraming salamat po. Thank you po sa inyo. Thank you sa mga nag-follow sa atin. Idol, mas idol kita, Totoy Kobe. Di ba? So, ano ba yung fleet safety program na tinatawag? Oliver Villapes, claro, shoutout po. Yung fleet safety program na tinatawag mga kasama, ito ay isang dokumento na naglalagay ng impormasyon kung paano tayo mag-handle ng pag-employ o pangangalaga do sa mga empleyado natin na nagmamaneho. So, ano-ano ba ang nilalaman nito? It's all about sa mga drivers natin. Kung paano natin sila mapapanatiling ligtas, syempre. Yung mga gumagamit ng road, yung mga nagmamaneho, syempre. Ongs Bahadja Espinar, shout out. Ayan, shout out ulit. Junmar Garcia, shout out.
Mobile Training Center, sooner by Sir Ronald Castillo. Join ako dyan. God bless. Pagka nagkaroon tayo, gagawa tayo ng mobile training center. Pero syempre, kailangan natin ng pondo kasi dyan. Kaya nga, dumidiskarte na lang tayo, gumagawa tayo ng paraan para, di ba? Vicenting Ting Tomenio, shoutout po. Para magkaroon tayo ng pondo. Mahirap naman kasing manghingi ng pondo. At wala naman tayong hihingan. So, kailangan sariling sikap. Steven Ray, shoutout. You're interested sa ating mobile training center. Oo, madaming interesado. Ang problema lang sa execution kasi nga, nasa planning process pa lang tayo. So, ang problema natin is budget pa. Wala pa tayo niyan. So, continue tayo dito. Jomel Landicho, isa sa pinakamalupit na safety ng Pilipinas. Si Sir Jomel Landicho, shoutout sa'yo. Alvin Buluran de la Cruz, shoutout din po. Magandang umaga. O, kape tayo. May nag-deliver na ng kape. Uy, Engineer Corpus, shoutout po. Ching Chansu kasi yung pangalan kaya hindi ko mabasa, sir. Engineer Corpus, shoutout po. Magandang umaga sa inyo. Luis Elpadio, shoutout. Rico Bellamin, Dawis, shoutout sir. Kapi-kapi po tayo. Shoutout po sa mga taga-Baliwag, sa taga-Batangas, sa taga-Cebu, sa taga-Pasay, sa bayaw ko kay Carlos, sa pamangking ko kay Melay, sa anak ko kay Christian Robert Castelo, diba? Sa mga pamangking ko, sa lahat, shoutout sa inyo. So pag-usapan na kay shoutout pala kay paring Jordan Pleno, sa kanyang napakabait na may bahay, diba? Luna Baro, shoutout po. Daryl Batuta, shoutout. Batua, Steve Tuboro, shoutout po. Rico Bellamin Dawi, shoutout sir. Good day sa'yo. Jolu Navarro, NJ, shoutout po. Julu, basta yun yan. Sensya na po, medyo bulol. Sige sir. PM kasama may about Dole Standards, sige sir. Good afternoon sa'yo, Sir Daris. Okay, so start na tayo, no? So sa fleet safety, pag sinabi natin fleet safety, ito yung pangangalaga ng mga empleyado natin. Dapat kasi, pa-shoutout sir, Excel in safety software para sa safety officers. O shoutout daw, sabi ni Sir Louie, Excel in safety software. Shoutout po sa inyo. Oo, maraming kakaiba. Opo, totoo po yan, marami po. So, itong focus na muna dito, fleet safety nga, ang maraming tatanong sa akin, dapat daw, para saan daw ito? Ngayon, yung para saan, importante to para mapanatili natin ligtas yung mga empleyado natin. Ngayon, sino ba ang dapat meron ito? Ang dapat meron ng isang fleet safety program ay ang kagaya kunyari ng LBC, JRS Express, yung mga kagaya ng mga SM na yan, yung mga lalaking kumpanya na maraming sasakyan na pabiyahe-biyahe, transport or logistic company yan. Basta mga transport at logistic company, dapat meron sila nito. Dahil pag meron sila nito, masisiguro nila na ligtas yung kanilang mga empleyado sa lahat ng klase ng sakuna, especially sa sakuna sa karsada. Bakit? Kasi nakalagay po sa ating Fleet Safety and Loss Prevention Program kung paano natin sila pangangalagaan ng tama, di ba? So, ano ba yung laman nito? O ano ba dapat yung nilalaman ng isang fleet safety program ninyo? Di ba? So, kuha na po kayo ng ballpen at papel at iisa-isahin po natin ibibigay ko sa inyo kung ano-ano dapat ang nilalaman ng isang fleet safety loss prevention program. No. Sabihin nyo lang kung okay na para magsisimula na tayo, ibibigay ko sa inyo isa-isa. Pero at least kung sino lang yung may gusto, may idea, di ba? Domain share Oblat Nom, shoutout po. Heidi Torres Medalla, shoutout po Ate Heidi. Shoutout po sa mga taga-Daang Bakal, shoutout. Magandang araw po sa inyo at hello po sa kapitan natin dyan. Okay, comment lang po kayo kung okay na, tapos diretso na po tayo, no? Kung may ballpen at papel na kayo.
So, anyways, diretso tayo. So, dapat ang nilalaman ng inyong Fleet Safety and Loss Prevention Program, unang-una, meron kayong Employees Acknowledgement Form. Safety Isay Torres Mayo, shoutout po sa inyo. Magandang umaga. Okay, sige sir. 7 days. Laba-laba muna. Mas magandang sundin si Mrs. kaysa mabugbog tayo. Diba? Ako mabait akong mister eh. Pag sinabi ng Mrs. kung ayaw niya, ade, wag niya, di ba? Ba't pipilitin kaysa masaktan ako, di ba? Ganun lang yan. Binebere, makapayad. Shout out, Benny Burr. So, umpisahan natin. Employees Acknowledgement Form, kailangan meron tayo. Si Tisay Torres Mayo, shoutout po sa inyo. Jazz Sumalde, shoutout po. Hello ma'am, keep safe po. Leo Pragis, shoutout. So, bakit natin kailangan ng Employees Acknowledgement Form? So, kailangan natin ng Employees Acknowledgement Form para alam nila na meron tayong existing na procedure or program na ganito. Gandang umaga, Sir Danny Lopez, watching from Riyadh, shoutout po sa inyo. Bahrain Bungkalot, shoutout po. Importante na meron tayong Employees Acknowledgement Form para pipirmahan nila yan eh. 'Di ba? Para malalaman nila na meron tayong existing program na ganito. Para walang dahilan na, ay, hindi ko po alam yan eh. Hindi ko po alam eh. Okay, syempre, lahat ng ayaw gawin ng Mrs. mo, Sir Danny, gawin mo para hindi tayo masaktan. Ikas ako na ba? Okay, Sir J. Kasado na. Kuya niya, Joep. Shoutout po. So, kapag ka nakapirma na sila sa acknowledgement form, diba, at least alam na nila. Ngayon, kailangan yung ating program may policy statement ng kumpanya. 'Di ba? Naipaliwanag ko na kahapon kung ano yung policy. 'Yun yung gustong mangyari ng kumpanya, palisiya, 'di ba? Tungkol sa safe driving natin. Ngayon, driver's qualification kailangan. Edeline Gregorio, Mare, shoutout sa iyo. Shoutout kay pare sa mga pamangkin, inaanak, kamag-anak, kapitbahay. 'Di ba? Yung driver's qualifications kailangan meron tayo niyan, nakalist kung ano yung qualifications ng driver na kailangan natin. Siyempre, hindi ka naman pwedeng mag-hire ng nakakita ka ng tamboy sa labas, oy, pagmaneho mo ako, driver na kita. Hired ka na. Mamaya, may psychological problem pala tong tao na to, banggain yung mga tao, di ubos. Diba? Kawawa naman yung mga tao. Tapos, Irene Barrio, shoutout po, watching from Calamba, Laguna. So, pagka meron na tayong driver's qualifications, kailangan may verification tayo ng driving records. Hindi pwedeng pinakitaan ka ng lisensya. Okay na yan, may lisensya. Tapos yung lisensya, talahib pala. Alam ba ninyo yung word na talahib? Ibig sabihin, pag sinabi na word na talahib, yung lisensya mo, peke. Ganun po yun. Armin Purificación, shoutout po. Ireneo Barion, shoutout po. Tapos, may nakalagay kailangan doon sa ating program, driver's responsibilities. Kailangan nandoon din 'yan. 'Di ba? Duties and responsibilities ng mga driver kailangan listed para alam nila kung ano gagawin nila. Kasi hindi mo na pwedeng bigyan ng citation or violation yung driver na wala ka namang pagkukuhanan. Ano, trip mo lang magbigay ng violation? Renz Corpus, shoutout po. Hindi pa pwede yung ganun. Kailangan dokumentado tayo lahat para maging maayos yung pamamalakad natin. Tapos, meron tayo kailangang driver's training. So, ilan na yon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pang-7 yung driver's training natin. Pang-8, rules of conduct. Tapos, pang-9, vehicle use policy. Kailangan meron tayo niyan. Bakit natin kailangan ng vehicle use policy? Kailangan natin to para malaman natin malaman nila kung sino lang dapat yung gumamit. May paraan ng paggamit, may proseso. Hindi basta gusto kong mag-outing, kukunin ang susi, drive. 'Di ba? Tapos na aksidente, na bangga, wag naman sana. Sino may problema? Kumpanya. So, yun yung sinasabi natin na kailangan bawat trabaho natin may proseso. 'Di ba? Kunyari, may insurance ba 'yan? 'Di ba? Naka-insured ba yung tao? So, may vehicle use policy tayo, may seatbelt use policy din dapat,
May drug test alcohol training. Good morning kabayan, sir, na late na naman. Oo nga, Adong Honey Badger, late ka na naman. Pero no worries, pwede naman sa replay. Basta pa-share na lang po nung ating live ha, pa-share na lang po, pasuyo na lang ako. At yung hindi pa po nakasubscribe sa YouTube channel natin, subscribe na po kayo. Tulong-tulong tayo mga kasama para maabot natin yung target natin. At tayo din naman lahat ang makikinabang noon pag nagkataon. Yun naman hindi sa akin, yun sa atin, di ba? Watching from Cotabato, shoutout sa iyo ulit, Darius, di ba? So, syempre, kapag meron tayong alcohol and drug testing policy, malalaman natin kung adik-adik ba yung ating driver or hindi. Jason Dandang Along, shoutout from Cebu. Newly SO2 Bosch holder. Okay. Congrats sa'yo, Sir Jason. Ano? Pagpatuloy mo lang yan at malayo ang mararating natin. Maniwala ka sa akin. Jerry Gallego Bayani. Okay. So, kapag mayroon na tayong alcohol testing, kailangan may insurance requirements tayo. Pag may insurance requirements, kailangan meron tayong reimbursements. Distracted driving policies, meron tayo. Hard vehicles policy, meron din tayo. Roel Palermo, shoutout po at salamat sa pag-follow. At vehicle maintenance policy, kailangan meron tayo. In the event of collisions, kailangan may action tayo dyan. Post collisions, meron tayo. Kailangan kompleto yung gagawin natin. Paano natin, sir, gagawin yan? Unang-una, hindi namin alam gawin. Herbert Montejo, shoutout po. Diba? Hindi sir namin alam gawin yan at hindi namin alam kung paano uumpisan at paano namin saan kami kukuha ng idea kung ano yung mga ilalagay namin. Simple lang po ito mga kapatid. Simple lang yung paraan para malaman mo kung ano yung ilalagay mo sa yung mga program na gagawin. Una, i-visualize mo yung trabaho. May nagmamaneho o may mga sasakyan. Papasok ko sa isang kumpanya, maraming sasakyan yan. Good afternoon from Cavite, Aman, Purifikasyon. Maulanin, shoutout po. Ngayon, ang trabaho namin, sabihin natin parang Castello Movers, sabihin natin. No? Huwag tayong gawin yung pangalan, baka madali tayo ng batas militar. Sabihin natin, Castello Movers. Ang trabaho namin ay mag-deliver ng kung ano-ano. Ngayon, ito ang negosyo ko, saan ba prone ito? Prone to sa aksidente sa karsada. Diba? So ngayon, ano yung paraan na magagawa natin para maiwasan ito? Mag-hire ako ng mga tao. Ano yung qualifications na kailangan sa mga tao? Kailangan yung mga tao, yung driver ko, may driver's license, sanay talaga mag-drive, well experienced, di ba? Kailangan wala itong sakit, hindi ito high blood, hindi ito na mahilig mahilo, hindi ito kaskasero. Ngayon kapag nakakuha ka na, may nag-apply sa'yo, i-check mo ngayon yung records niya, kung totoo lahat yung lisensya niya, kung totoo yung experience niya. Baka mamaya talahib yung lisensya, gawa-gawa ang experience, di ba? So makikita mo naman yan shoutout po sa inyo, di ba? Henricas Hernandez, shoutout po. So sa verification record, makikita mo naman yun kung saan in-issue, yung date ng issue, expiration, restriction, tsaka evidence ng alteration or mutilations. Kung ito yung pineke o hindi, makikita mo naman dyan yan. Ngayon, kapag nakapag-hire ka na, pwede mo din siyang i-test drive pag-drive para ma-testing mo yung skills niya, di ba? Ngayon, kapag may driver ka na, syempre, may mga sasakyan ka na. Hindi ka naman kukuha ng driver na wala kang sasakyan, di ba? At syempre, may permit ka na para sa negosyo mo. So, kailangan yung mga sasakyan mo, naka-insured lahat yan. Pati yung driver, maikukuha mo din ng insurance. Di ba? So, driver's responsibility naman, kasabihin mo dun sa driver kung ano ba yung duties and responsibilities niya. Hindi ka hinire ng company para lang maupo sa sasakyan or matulog sa sasakyan, di ba? Isa sa responsibilidad mo, sabihin natin, is yung pangalagaan yung sasakyan, i-check yung maintenance niya, yung gulong niya, yung makina, yung kabuuan ng sasakyan, etc. Di ba? So,
Ganun lamang po siya kadali. Tapos, sa mga trainings naman, syempre bibigyan natin ng ah, safe drivers training to. Itong mga drivers natin. Di ba? Yung tawag dito. Ay, shoutout po from Cebu daw. May accreditation na rin ngayon ang mga driver sa TESDA or NC2, di ba? So, pwede na yung pwede mong gamitin 'yan as isa sa mga requirements para kung mag-hire ka ng driver, di ba? Ang hirap daw kumuha ng lisensya ngayon sa Pilipinas, sabi lang nila. Pero hindi ko din alam kasi, di ba? Hindi man ako nagda-drive dito eh. So, sa rules of conduct ng driver, so pagka may training yung mga drivers natin, yung ating safe driving awareness, tapos yung itong tawag dito, nakalimutan sa doon ng dila ko anyway. Basta madaming trainings na para sa mga driver. Tapos kailangan meron tayong rules of conduct na para sa mga drivers. Bakit? Para alam nila na kapag ka-violate mo to, yari ka, di ba? So, ano-ano ba yon? Precious Mercy Balagta, shoutout po. Defensive driving techniques, ayan. Yun, defensive driving techniques. Salamat sa iyo, Sir Jomel. So, unang-una, sinasabi nga doon sa ating rules of conduct para sa mga driver, kailangan nakalagay sa policy nyo na any driver should not drive any company vehicle if you have been drinking alcohol beverages or you are under the influence of any drugs that could affect your driving ability. Diba? So, bawal silang magmaneho kung sila ay nakainom or nakapag-take sila ng gamot. Especially, yung mga prohibited drugs. Yung over-the-counter drugs naman, meron kasi niya na mga nakakaantok na gamot. So, masakit sa katawan kapag ka long drive, tapos biglang inantok tong driver, mas possibility na makapag-aksidente tayo. Diba? So, only authorized driver are permitted to operate a vehicle on company business. Siyempre, hindi pa pwedeng schedule ko, ako yung magdadrive nito, tapos sumakit katawan ko, bumaba ako, meron akong tinawag na kumpare ko, pare, ikaw nga magmaneho nito. Diba? Kunyari, ako yung magdadrive papunta mula rito sa, sabihin natin, Saudi, papuntang Bahrain, tinawagan ko. Paring Jordan Pleno, ikaw nga muna umextra sa akin sa pagmamaneho. Dalin mo lang yung kargamento ko dun sa Bahrain. Di ba? Susunod na lang ako pagka hindi na ako tinatamad. Hindi pa pwede yun. Kailangan kung sino lang yung driver, siya lang yung magtatrabaho. Lalo na kung hindi naman employed ng company, yung tinawagan ko. Bawal yun. Kailangan may rules and procedures po tayo. So, sinasabi nga, kailangan din meron tayong use of vehicles policy nga, meron tayong seatbelt policy, meron tayong drug alcohol testing policy, tapos insurance requirements, reimbursement, destructive driving policy, at importante rin na nakalagay sa procedure ninyo o sa ating program yung paglalagay ng GPS system. Bakit importante na may GPS system ang ating mga sasakyan? Kasi po, para malaman natin kung nasa ang lupalop ng Pilipinas yung mga tao. Mamaya sir, natin to, i-upload natin to sa YouTube. Itong mga ginagawa natin live videos, ina-upload po natin sa YouTube lahat to. Kaya makikita mo rin ito mamaya sir sa YouTube, no worries. So yung GPS system, importante po ito, no? At para malaman natin kung nasaan yung mga tao, baka mamaya may nangyari na hindi pa natin alam, di ba? Meron kasi mga lugar na walang signal ng cellphone. Ngayon, kung may GPS tayo, matitrace natin kung nasaan itong mga sasakyan natin, kung ano na nangyari sa kanila. Baka mamaya inatake na pala yung driver natin o na-aksidente na o kung ano pa man, nasabugan ng gulong, tumirik ang makina sa liblib na lugar, hindi natin alam. Di ba? Pero kung may GPS tayo, makikita natin, matitrace natin sila, mapupuntahan natin. Di ba?
Meron din naman po nakalagay doon sa ating mga sasakyan, importante rin na kailangan may speed limit tayo, speed limit detector, yung hanggang 100 lang. Pot, shoutout po. Thank you for watching. So, importante yan mga kasama, no? Tapos, doon naman sa sa mga hina-hire natin na sasakyan, kailangan meron din tayong programs para sa kanila. Hindi pa pwedeng basta hire ka lang ng hire at pag na-aksidente is wala lang kasi hire naman yan eh. Renta lang naman yan eh. Di ba sabi ko nga po sa inyo kahapon dun sa ating safety program, kapag ka nag-hire ka, kailangan yung hinire mo tawag dito, kailangan yung hinire mo is naka-align yung procedure niya sa procedure ninyo para pareho kayo ng balak gawin para maging ligtas yung mga tao. Hindi pa pwedeng safety ka tapos unsafe naman yung hinire mo, wala rin. Sabi nga, kailangan pag safety kayong lahat, hindi lang ikaw. No? Tapos vehicle maintenance, kailangan nga itong vehicle maintenance natin up to date, araw-araw. Meron tayong tinatawag na bago magtrabaho yung driver, kailangan mag-ikot siya sa kanyang sasakyan sa loob ng 2 at 3 minuto. Iikutin lang naman niya yan eh. Check niya ang hood, bukasan ang hood, check ang makina, check ang gulong, check lahat, di ba? Ganun lamang po yung pang ginagawa natin. Tapos meron din naman tayong schedule maintenance kung saan naka-schedule itong mga sasakyan natin para sa talagang pag-maintenance niya sa pagpapalinis, pagpapagawa, pagpapalit ng mga pyesa, etc. etc. 'Di ba? Tapos in event of collision, 'di ba? Yun nga sinabi nga ni Sir Landicho kanina, ni Sir Jomel, defensive driving techniques o defensive driving training, kasama yan. Kasama yung event of collision, post collisions, kasama dun yan sa mga binibigay sa training na yan. Bakit natin kailangan matutunan to? Para alam natin kung ano ang gagawin. James Kyson Lee, shoutout sa'yo, batchmate. Diba? Para alam natin ang gagawin in case na magkaroon tayo ng aksidente. Ngayon, inspection checklist, importante din yan. Oo. Ngayon, ito kasing sa risk assessment naman ng mga sasakyan natin, isinasama po natin yung kalsada, yung distance. Oscar Lina Mariano III, pareng Oscar, shout out. Blow bag, yes. Ngayon, sinasama nga po natin yung distance nung karsada o yung estado nung karsada na pagdadaanan ng sasakyan natin. Kine-check, kasama natin ina-assess yan. Bakit natin kasamang ina-assess? Kasi po, kapag ka nagpabiyahe tayo ng sasakyan, malalaman natin kung safe bandaanan ito at kung anong klaseng gulong ba ang dapat natin gamitin. BPL Villa, shoutout po. Kasi kung ang sabihin natin kung ang sasakyan natin, yung truck natin, mabigat ang karga, Marvin Marcelo, shoutout po sa iyo. Mabigat ang karga ng ating sasakyan, tapos ang dadaanan nito ay lubak-lubak o yung crooked road o yung rough road talaga. Di ba sinasabi nga nila, nagkakaroon ng pressure or nai-stress itong shock natin, itong mga gulong natin, pwedeng may tendency na sumabog, especially kapag ka mga matatagal na yung gulong natin. Tandaan natin, may expiration ang gulong. Doon sa mga hindi nakakaalam, may expiration po ang gulong. Hindi ko magulong yan, walang expiration yan. Hindi ko magoma yan, walang expiration. May expiration po yan, mga kasama, ha? So, doon sa risk assessment po natin na yan, sa risk assessment natin na ginagawa, ma-establish natin kung ano ba dapat yung mga dapat gawin para mapanatiling ligtas yung mga tao at yung sasakyan para maging ligtas din, di ba? Sa mga biyahe, ina-assess din natin yung kondisyon ng weather condition, maulan ba, uulan ba, di ba? Humid ba, makulimlim ba, pagi ba. Kasama po nating ina-assess yan doon sa ating prevention program, yung mga bagay na yan. Dahil yan yung mga hazards yung mga risk andyan di ba? So kasama nating inaalam lahat yan
sa gagawin na bago natin paalisin yung mga driver. At ito kailangan ay kasama sa inyong Fleet Safety Loss Prevention Program. Ngayon, paano natin na mapapa-approve to? Well, sasabihin lang po natin sa management na ito ang kailangan natin at papaliwanag natin sa management na kapag meron tayo nito, mas magiging ligtas po yung mga empleyado natin, mas makakatipid po ang kumpanya sa mga bagay-bagay. Bakit? Kasi meron tayong tinatawag na seen at unforeseen expenses, di ba? So, meron tayong, sabi natin, gastos na naman yan, bibili tayo ng gulong. Sabihin ng company mo, no? Bibili tayo ng gulong, so gastos yan. So, pwede mong sabihin, sir, oo nga po, ang gulong ay nagkakahalaga, sabihin natin ng 5,000. Pero, ito naman pong ating tao, kapag ka na-aksidente, uubos ng 100,000. Diba? So, mamimili lang naman yan It's either bumili ka ng 5,000 or sa 100,000 na gastos. Siyempre, ang kumpanya lahat gusto niya makatipid. Diba? So, kapag ka gusto mo makatipid, there's no way na tatanggi ka na mag-provide nito. Nasa ano naman yan nasa tawag dito, nasa paraan po ng pagsasabi doon sa management natin kung para saan itong ginagawa natin ng mga procedures. Ngayon, kapag ka talagang hindi mo kayang ipaliwanag, doon nagkakatalo. Diba? Sinabi ko nga po sa inyo ng mga nakaraang natin, it will always depends upon justifications ng mga action na gagawin natin. Safety Torres Mayo. Safety Isay Torres Mayo. Shoutout po, welcome back. Kailangan kasi consistent ka sa pagpapaliwanag. Kailangan consistent ka sa pagpapatunay na kung bakit natin kailangan yung program or procedure na to. Baka mamaya kasi isipin yan, gusto lang nito magpasikat or gusto lang nitong gumawa na ganito para dagdag trabaho sa kumpanya. No. Hindi yun ang punto natin, pero maaaring yun ang iisipin nila. So, it always depends upon paano mo i-justify yung mga ginagawa mo para sa kumpanya. Justification kailangan din kasi tawag dito, consistent ka diba? Pag kaya mo ipaliwanag, kaya mong gawin. Pag kaya mong gawin, there's no way na magkakaroon ng problema. Pero kapag hindi mo kayang gawin at wala kang idea, yun ang problema. Bakit ka gagawa ng isang bagay na hindi mo alam? Lester Abuda, shoutout po. Gagawa ka ng isang bagay kasi nakita mo lang yung kapitbahay mo na meron ito? Nope. Hindi pa pwede yun. Diba? Kaya ka gagawa kasi kailangan ninyo. At sinasabi nga po natin, hindi lahat ng policy, hindi lahat ng procedure kailangan ng isang kumpanya. Gagawa lang tayo ng policy, gagawa tayo ng program, gagawa tayo ng procedure as per company requirements. Diba? Yun lang yun. Ngayon, may nagtanong, sisingit ko lang, merong nag-message sa akin, kailangan pa daw ba ng training? Siyempre, kailangan natin ng training. Diba? Kailangan natin ng training ng mga ito, lalo at kung wala tayong idea. Ngayon, saan daw tayo makakakuha ng trainings para dito? Actually, hindi ko alam kung meron training center sa Pilipinas na nagko-conduct ng Fleet Safety Training Program Indicated din siya dapat sa contingency plan mo. Yun ang hindi ko po alam kung meron nga nagtuturo diyan sa atin ng Fleet Safety Program trainings. Kasi ang alam kong itinuturo lang sa atin basically is Boschkosh LCM So yun po, wala po akong idea sa ngayon kung saan merong nagtuturo niyan. At tawag dito, ito pang natin, message, may bago tayong message. Sabi niya,
Sir, ano ba ang dapat kong unahin? Basic knowledge or certificate? Okay, para po sa akin, no? Sabi ni Sir Danny Lopez sa LTO daw. LTO. Try nyo sa LTO. Ay, alam ko defensive driving sa LTO eh. Sir Danny, meron ba silang ganito na fleet safety program? Alam ko ano lang siya, basic driving, di ba? So, yun nga po, yung tanong ng isang kasama natin, nag-message niya, Sir, ano ba ang dapat unahin? Basic knowledge or training certificates? Well, para sa akin, you have to gain knowledge. Diba? Pero, syempre, kailangan mo rin ang certificate para to prove na meron ka. Pero, ang labanan kasi, 25% ang certification mo, 25% ang experience mo, at 50% yung knowledge mo. Tandaan po natin, napakaraming may certificate ang walang alam or kukonte, hindi sapat yung kaalaman patungkol sa trabaho. At marami rin po ang may experience pero kulang yung kaalaman pagdating sa mga standards sa procedure. So, dapat magkakasama yan. Aim to learn first. Iyan po ang paniniwala ko eh. Ang maging aim dapat natin yung matuto. At hindi lang basta makatapos para magka-certificate. Hindi siya nalalayo sa online schooling, di ba? Ako'y naguguluhan dyan sa mga online schooling natin na ang tema na lang para sa akin, ang dating na lang para sa akin is makapagtapos na lang, hindi na matuto. Parang yun na lang ang nakikita ko na Kasi ako, marami pong mga magulang ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral tapos sila yung tatay yung teacher sa mga anak nila. Ano ituturo nila? Sila nga kapos din sa kaalaman, di ba? So, parang ang nangyayari is, makapagtapos na lang. Kahit konti na lang ang kaalaman. Which is, ganyan din ang nangyayari pagdating sa safety, magka-certificate lang, kahit konti ang natutunan, okay na. Kaya ang nangyayari, pagdating sa applyan, bumabagsak. Kasi bakit? Inuuna natin na magkaroon ng certificate kesa matuto. Dahil sinasabi nga po ng iba, kung wala kang certificate, hindi ka matatanggap sa trabaho. Tama, kasi number 1 requirements ang pagkakaroon ng training certificates to prove na may natutunan ka o may training ka. Pero, hindi ko may training certificates ka na, tanggap ka na kasi may interview pa. Tandaan natin, doon sa interview, tinatanong ka kung ano yung natutunan mo, kung ano yung gagawin mo sa mga situational activity na ibibigay sa'yo, at ikaw mismo ang sasagot, hindi yung certificate mo. Ngayon, kung wala ka natutunan sa training mo, paano na? Di ba? Sir, tanggapin mo ko, may Bosch Coach LCM, may Bosch ako, may OSHA ako, may AIOSH ako. Okay. Ilan dapat yung hagdan sa isang 50 meters na trench? Gaano kadami dapat yung hagdan? Hindi mo alam kasi hindi ka naman nakinig. Ang hinabol mo lang yung certificate. Sabi mo na naman, Sir, meron nga akong certificate may training nga ako Diba? So, yun ang magiging problema natin. Kaya ang lagi kong sinasabi, huwag tayong mag-focus lang sa basta magkaroon lang tayo ng training certificate. Kailangan, ang target natin is matuto. Yun ang first and foremost target natin. Yung matuto at yung magkaroon ng certificate, secondary target na lang dapat natin. Dahil hindi lahat ng may certificate nagkakatrabaho. Diba? Hindi lahat ng may certificate may alam. Hindi lahat ng may experience maalam. Hindi lahat ng may experience nagkakatrabaho kaagad. Minsan, yung ibang desididong matuto nakakapasa sa mga trainings na hindi mo kayang ipasa at hindi ko kayang ipasa. Bakit? Desidido sila pinag-aralan nila Di ba? Minsan, yung mga wala pang experience
at wala pang ganong kaalaman, wala pang experience, wala pang ganong kaalaman sa trabaho, sa aktual na trabaho, at hindi ganoon kadami yung certifications na hawak ang nakakakuha ng trabaho kesa doon sa mga meron na. Bakit? Kasi nga po, sabi ko nga, certificates 25%, 25%, experience 25%, yung knowledge 50% ang ibinibigay niyan. Di ba? So kung 25% ka lang, 25% yung alam mo sa trainings na meron ka, plus 25% yung experience mo, 25% yung certificate mo, 75% ka lang. Di ba? Kung ngayon, wala kang experience, sabihin natin, pero knowledgeable ka, at ikaw may training certificate, 75% pa rin. Di ba? Paano kung maalam ka pa, tas may experience ka pa, adi ang dami, mas matatanggap ka. Sabi ko nga po sa inyo, hindi sa pagmamayabang, marami na po akong nakita na patunayan. Sir Francis Liwanag, shoutout po, isa sa pinakamalupit na safety ng AEI. Yes. Diba? Marami na po akong nakita ng mga safety na datihan na natatalo pa ng mga safety na baguhan pagdating sa paramihan ng nalalaman. Especially dito po sa abroad. Ang dami ko na po na-experience na mga bagong safety nadadaig pa sa padamihan ng nalalaman yung mga datihan na safety. Bakit? Kasi po ang nangyayari, confident na po itong mga datihan nating safety sa kaalaman na meron sila. Hindi na nila, o yung iba, hindi na nagsisikap na matuto pa o madagdagan yung kaalaman. Kaya ang nangyayari, nauungusan sila ng mga baguhan. Ganyan din sa Pilipinas. Marami din po ako nakita na naging practitioner dahil kumpleto sa requirements. Pero pagdating sa kaalaman, medyo kulang pa. Nung nakaraan po, may nagtanong sa akin kung okay na daw ba yung mga training certificate niya. Meron siyang NIBOS, meron siyang IOS, meron siyang OSHA, meron siyang iba't ibang mga trainings pa galing local. So sabi niya, sir, ano pa po ba yung kailangan kong trainings? Kasi madami na siyang training. So sabi ko, sir, yung training natin, yung training na kailangan mo is magbe-base sa kakayahan mo. So sabi ko ganito, mag-self-assessment ka. Alamin mo kung ano pa yung mga kakulangan mo dun sa informasyon na meron ka na. So sabi ko, sir, kung okay lang sa'yo, tatanungin kita. I-assess kita. So sabi niya, sige sir, excited daw siya. Sabi ko, sir, 5 questions lang. Joshua Rebelo, shoutout po. So tinanong ko siya, 5 questions lang. Wala siyang nasagot kahit isa. So yun yung sinasabi natin. Kasi bakit? Sabi niya, sir, bakit iba yung turo sa amin ng trainer namin, hindi ito? Hindi ganyan. So mali pala siya. So sabi ko, sir, ang masakit kasi kako niyan, hindi lahat ng ito wala po akong wala akong minamaliit, wala akong inaanuhan. Garcia Alvin, shoutout po. Wala akong pinatutungkulan. Ito po ay obserbasyon ko laang. Hindi lahat ng trainer natin sa Pilipinas at trainer natin dito sa abroad maalam pagdating sa standard or pagdating sa procedure, pagdating sa policy na meron tayo. Yun po yung napatunayan ko at na-experience ko. Marami pong trainer ang naging trainer dahil practitioner sila. Wala na sir, wala na po, matagal na pong wala. Garcia Alvin, wala na sir. Alvin. Yun ang napatunayan ko at na-experience ko. So, ang sinasabi ko nga sa inyo, walang problemang magkaroon ng certificate. Pero, hindi tayo dapat mahinto dyan. At hindi lahat ng sinasabi ng trainer dapat paniwalaan. King James, shoutout po.
Bakit? Kasi hindi ko sigurado kung yung trainer nga totoo yung sinasabi niya or tama yung sinasabi niya. Di ba? Nagkaroon pa ako ng experience diyan sa excavation. 1.2 meters below confined space, sabi nung hindi 1.4 meters, sabi ko hindi sir, ganito yan. Ang sabi sa akin, sir, kasi international standard ka, kaya iba yung proseso sa inyo. Sabi ko, sir, wala, isa lang naman yung proseso niyan eh. So, pinatingnan niya sa libro, nakalagay sa libro is 1.2 meters and below nga. So, ang sabi ng mga estudyante, sir, palit na lang kayo, si Sir Renan na lang dyan, kayo na maupo. Which is, ayokong nangyayari yung ganyan. Bakit? Na napapahiya. May mapapahiya at mapapahiya sa ganyang senaryo eh. Orbil, shoutout po. Orbil Masaba Mansilla, shoutout po sa inyo. Kaya sinasabi natin, dapat, bago ka magsabi ng isang bagay, alam mo. Alam mo dapat yung sasabihin mo, alam mo yung ituturo mo. Kasi ikaw yung trainer, as a trainer, ikaw yung panggagalingan ng mga vital information or important informations na magagamit ng mga tao. Ngayon, kung ikaw mismo hindi marunong, hindi mo alam, hindi mo kabisado, hindi ka pamilyar, ano ituturo natin sa mga estudyante natin? 'Di ba? Ano yung mabibigay nating valuable information sa mga estudyante natin? 'Di ba? Pagka trainer ka, hindi ka dapat nakapako sa scaffolding lang. Kapag ka trainer ka, hindi pa pwedeng nakapako ka sa excavation lang. Pag trainer ka, hindi ka pa pwedeng nakapako sa confined space lang. Pag trainer ka, dapat alam mo lahat. Trainer ka eh. Dapat alam mo lahat. Yung impormasyon, magsimula sa standard, sa policy, sa procedure, sa job execution, kailangan alam mo lahat. Carlos Manuel Jr., shoutout po. Doon malalaman natin kung gaano kaalam o gaano ka-intelihente itong ating trainer. Ngayon, bakit nangyayari na may mga trainer na hindi ganong maalam at hindi ganong may impormasyon pag nagsalita? Kasi may mga trainer po na bihasa sa theory. Pinampapaligo ko yung yung page ng libro kaya alam ko 'yan, di ba? Ginagawa akong salabat bawat letra niyan, kaya alam ko 'yan. Di ba? Lagi kong binabasa yung libro na 'yan, kaya alam ko 'yan. May mga trainer na magaling sa theory. Kabisado ang buong libro, letra per letra, tuldok per tuldok, kudlit per kudlit. Pero hindi dapat doon natatapos yun. Kasi kapag puro theory, puro libro, book-based lang alam mo, hindi lahat na nakalagay sa libro nangyayari sa aktual. Kailangan may experience ka pa rin aktual. Para kapag may nagtanong sa'yo na senaryo, kaya mong bigyan, kaya mong ipaliwanag. Sir, bakit sabi sa libro, sabi sa OSHA, 2 feet lang ang distance ng ating excavated soil from the edge of the excavation? As per OSHA standard yan, mga kasama. Pero ang ginagawa natin, 1.5 meters ang layo natin. Bakit 1.5 meters po ang layo ng excavated soil mula doon sa edge ng excavation? Sabi ni OSHA, 2 feet lang. Ngayon, kung ikaw ang tatanungin, bakit? Soriano Martinez Dantes, shoutout po. Bakit ang sabi sa procedure o sa standard, 2 feet lang, pero pagka nag-site execution na tayo, 1.5 meters. Sino mag-volunteer sumagot? Sige. Bakit natin binabypass yung procedure? Bakit natin binabypass yung standard? Diba? Sino makakasagot? Bakit as per libro, 2 feet lang siya. Pero actual, ginagawa natin 1 meter o 1.5 meters. Diba? Ngayon, kung hindi mo alam ang isasagot mo, at ikaw ay nakabase ka lang sa libro, paano na? So, ito po yung sagot natin dyan. Bakit natin inilalayo ng 1.5 meters yung lupa mula sa excavation edge? Kasi po, mga kasama, iniiwasan natin yung tinatawag nating shear phenomenon. Ano ba yung shear phenomenon?
Ang tatawag natin shear phenomenon, iniiwasan natin yung bigat ng excavated soil, pupunta yan doon sa ground. Ngayon, kung malapit ka sa edge, okay lang sana kung diretso yan, walang problema. Butas yung gitna mo, walang wall dito, di ba? So kapag ka yung bigat nitong lupa napunta sa baba, nai-stress po mga kasama yung gilid ng excavated soil natin nung nagkakaroon ng tinatawag nating cave-in o yung pagguho ng lupa papasok. At isa pa dyan, bukod doon, iniiwasan po natin yung tinatawag nating erosion, yung paglalagay natin ng lupa sa taas, di ba, sa labas ng excavation. Babalik siya, guguho siya, papasok doon sa loob ng excavation natin. Iniiwasan din natin yan. At pangatlo, kung bakit natin ilalayo ng 1.5 meters yung ating excavated soil, kasi yung excavated soil natin, o yung pile na yan, pwede na yan magsilbi as a barrier. Diba? Para hindi mag-cross yung mga sasakyan papunta doon sa excavation natin. Yun po yung mga paliwanag na dapat natin ibigay. Ngayon, ang problema kung hindi ka nga marunong sa site at nakabase ka sa libro, paano mo ipapaliwanag? Diba? Yun po yun. Kaya nga sinasabi natin, to be a trainer, dapat may experience ka sa site. Seth Makalalad, shoutout po. To be a trainer, dapat may experience ka sa site at humawak ka ng tao at maalam ka pagdating sa proseso. Yan yung mga katangian ng trainer. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kasama, once na kayo ay mag-take ng training, huwag kayong mahihiyang magtanong sa mga trainer ninyo as much as you like. Yes po. Hindi, regardless sa depth, depende yan. Kasi yung ibang procedure natin, ay yung ibang company, ginagawa iyan as per, pagka kunyari, ang confined space natin o yung ating excavations umabot na ng 5 meters o 16 meters, sinusunod na natin siya doon sa depth. Kung gaano kalalim yung ating excavated soil, ay yung excavation, ganun din dapat kalayo yung excavated soil. Yung ating waste, yung mga na-excavate natin. Ngayon, kung wala naman tayong pagdadalhan ng lupa, dapat diretso hakot na siya para clear. Kasi nga ang iniiwasan natin yung pagguho ng ating lupa papasok, yung ating cave-in. Yung sinasabi natin na 1.5 meters, kadalasan makikita po natin yan sa 1.2, 1.3, 1.5, 2 meters. Yan. Doon mo makikita yung ano na yan, yung 1.5 meters na layo ng excavated soil. Pero pag lumalim pa siya dyan, kailangan, kung gaano kalalim yung hukay mo, ganun din kalayo yung iyong excavated soil, yung pile mo. Or kung wala ka naman ng pagdadala ng ganun kalalim, dapat automatic yan, karga siya sa sasakyan, biyahe palabas. So, Reds fan, okay? So, pag may tanong kayo, huwag kayong mahihiyang message lang kayo dyan. So, yun nga po yung sinasabi natin, with regards sa mga trainer, at saka sa mga trainings. Ang kagandahan nung ganito na nag-live tayo, maraming nakapagtatanong ng diretsyo. May message lang sila tapos okay na. Masasagot natin yung tanong nila tungkol sa kanilang mga trabaho. Pero hindi na natin papangalanan yung mga tao at nakakahiya, di ba? Shout out sa'yo, Dondi Cadi Soriano, di ba? Ito po si Sir Dondi, depende sa type ng soil, yes, pwede rin. Pero yung type kasi ng soil, konti lang yung konti lang yung sa type ng soil, magdidepende yan sa cave-in protection na gagamitin natin. Shout out, John Oli Makatanggay from Batangas. Excavation, we need for protection. So, pag
Pagka itong excavation natin, protection like what po ba? Para sa cave-in ba? Cave-in protection ba tayo? Moises Jason Mirasol, shoutout po. So, pag sinabi natin na ano yung standard natin para sa protection sa mga excavation, well, ang standard po natin, ang sinasabi, kapag ka meron tayong assessment o meron tayong risk na magkaroon ng cave-in, dapat maglalagay na tayo ng cave-in protection. Ngayon, depende sa cave-in protection na ilalagay natin. Meron tayong shoring, meron tayong benching, meron tayong trench boxes, di ba? So, depende po yan. At syempre, yung ating mga gagawing cave-in preventions, depende pa rin yan sa classifications ng soil. Hindi ka pa pwedeng maglagay ng benching sa buhangin. Kasi hindi naman magiging hagdan-hagdan yan. Diba? So, ang gagamitin natin dyan probably is shoring or trench box system. Diba? Gibbon Plana, shoutout po. Magandang araw sa inyo. So, pa-share na lang po ng nung ating live. Pasuyo na lang po ako. Pa-share na lang po nung live natin para mas marami po yung makapanood. Shukran Habibi, salamat din po sa inyo. Mabuhay po kayo. Confined space natin 1.2 meters and below para masabi natin na confined space. Ngayon, depende sa klase ng hukay natin or sa klase ng locations para masabi natin kung anong klaseng confined space ito. Pwede ito maging permit required confined space or non-permit required confined space. Pero kadalasan yan, 1.2 meters below, confined space na po siya. So, yung mga may tanong po, magtanong lang po kayo at mamaya i-upload natin sa YouTube itong video natin, itong live natin. Diba? Para makita naman ng iba. Shukran Mudir daw, sabi ni Aldrin Capsa. Shoutout po sa'yo, Sir Aldrin. Shoutout din kay kapatid na Daryl. Diba? Shout out sa mga guwapong-guwapo kong mga kompanyeros. Kung may mga tanong kayo, wag po kayong mahihiyang mag-message lang dyan or mag-message kayo sa messenger ko. At babasahin po natin yan. Shoutout po kay Sami Nasayaw, Joshua Rebelo. Sino po qualified mag-determine sa type of soil at sa pagde-decide sa cave-in protection, sir? Sir, yung pong qualifications o mag-determine ng soil type, si engineer po yan. Ngayon po, si safety naman ang bahala sa cave-in protection. Siya po ang magsasabi, magre-recommend kung ano dapat yung cave-in protection na dapat gamitin sa ganitong estado ng hukay natin. Pero hindi naman kung sinabing si safety ang nagsabi, si safety rin ang gagawa. Yan po ay recommendation ibibigay natin kay engineer or sa project head o sa in charge para sila ang gagawa. Ngayon, sir, mga workers ba i-required na mag-training sa mga STO kapag gagawa sila sa confined space? Actually, sir, hindi naman po natin kailangan dalin sa mga STO yung mga tao natin, especially kung ang trabaho natin ay confined space at kung saglit lang naman sila, pwede naman po tayong magbigay ng in-house training sa kanila o mga basic training. Training naman po kasi na yan, ang ibibigay lang natin sa kanila is hazard precautions, preventions, di ba? Ngayon, if i-required talaga sila na gumamit ng iskaba, then that's the time na kailangan po natin sinandalin sa mga third party o sa mga STOs. Pero kung hindi naman, awareness training, okay na po yun. Okay na po na si safety na lang ang magkakandak ng training. Shoutout po kay Kuya J. Shoutout din kay kapatid na Leonard Umali Pagya. Shoutout kay Sir Nixon Niegas. Shoutout kay Bernadette Oliveros, kay Doktora. Shoutout kay Sir Fernando Valdez. Kay Ventura Christopher, shoutout. Teka, nawala yung aking mga tanong.
Shoutout James Louis Aquina Reyes, sir. Shoutout po sa inyo. Joshua Rebelo, sino po qualified mag-determine ng soil decide? Yun nga po. Sabi ni Sir Joshua, sino ang mag-determine ng type of soils? Engineer po. At mag-decide ng KP protection, si safety po. Sabi ni Sir Alvin, uy, nawala ang aking camera. Sabi ni Sir Alvin, Aldrin Capsa pala, HSE induction lahat yan matatakil, tama sir? Opo, matatakil po sa HSE induction, pero mas maganda po nabigyan sila ng specific training. Kaya nga po meron tayong training program na ginagawa at isinasama sa ating mga safety plan. Mas maganda po yan na magbigay tayo ng mga training sa kanila para mas maging aware sila. Betso, shoutout po sa inyo. Hello po Sir Renante, good morning po. I am watching from Damam. Mabuhay po kayo. Salamat po Sir Hero Eduardo M. Salva. Salamat po sa inyo. Mabuhay din po kayo. Brian Paulo Katipon, shoutout sa inyo. So lahat po ng may tanong, huwag po kayong mahihiya. Magtanong lang po kayo ng magtanong. Sir, ano po ang mga kadalasan na rescue equipment sa excavation? Sir, rescue equipment sa excavation, tripod. Tripod lang kapag depende sa excavation sir. Sa excavation naman kasi maraming klase kasi ng excavation. Meron tayong open excavation, meron tayong trench. So pagka trench lang naman, kadalasan yan is na maliliit na trench lang sa mga construction, mga nasa 3 feet lang siya, 4 feet lang eh. Pinakamalalim na trench na nakita ko is doon sa project namin is 5 feet or 6 feet, yun lang. So, kadalasang equipment lang dyan, sir. Basta meron kang safe access, may tripod ka, okay na. Pero kapag nagkaroon ng cave-in, ay, ibang usapan na yan. Diba? Ibang usapan na yan kapag may cave-in. Ngayon, sa confined space, ayan, kailangan mo ng iskaba, kailangan mo din ng tripod, kailangan mo ng rescue team talaga. Ngayon, yung rescue team mo, kailangan well-experienced siya. Ganun. So, shout out po sa aking may bahay, kay Pe Castelo, sa aking kapatid, Roque Castelo, sa aking hipag, Laila Castelo, sa aking kapatid, si Raquel TikTok Castelo, kay Sir Sammy Nasayaw, kay Estrella Atienza, kay ate ako si Eloy, sa aking kapatid na si Ronaldo, kay Sir Romel Magdaong, sa pinsan ko na si Rosario Jose, sa aking kumpara na si Jordan Pleno, pinsan kong si Christina Pangilinan. Magtanong lang po kayo habang nag-greet ako dito. Gisip na kayo ng tanong ninyo. Sa aking kay Chinchan Su, salamat idol, the best, mabuhay po kayo. Ay, maraming salamat po, mabuhay din po kayo Sir John Oli Makatangay. Magtanong lang po kayo, libre po tanong. Sabi nga libre webinar daw no. Libre training na po ito mga kasama, kaya magtanong na po kayo, ilista nyo na yung mga gusto nyong itanong at ilista ninyo kung ano yung mga gusto nyong maging topic, mga gusto nyong matutunan. Sa susunod na mga araw, magla-live ulit tayo, pipilitin natin pag-usapan yung mga gusto nyong malaman, diba? Sabi ko nga po sa inyo, hanggat merong tanong sa isip ninyo, itanong ninyo, wag po kayong mahihiya, libre namang magtanong. Chinchansu sama Lama Sabak Tani, shoutout sa'yo. Sir Kuya J, shoutout. Arvin Masada, shoutout. Janet Pronda, shoutout. Kay Utol Leonardo Mali Pagya, shoutout. Kay Sir Shalom Nieves de la Cruz, shoutout. Kay Nixon Villegas Andasa, shoutout po. Sir IT. How do we know if it's the center gravity of a crane is okay? Oo nga, operator. Sa operator mo sir, ano yan? Itanong kasi meron yang sa loob ng crane, meron tayong mga equipment dyan na magsasabi if okay ito or hindi. Kasi hindi natin masasagot ng visually kung okay siya o hindi by just looking at it. Kasi positioning pa lang ng crane hindi mo na ma-identify kung tama pa ba yung center of gravity ng crane kung naka-position siya Pero pwede tayong mag-assume, pero
pagdating sa safety, assuming is not an option. Kailangan sure tayo. Ngayon, ang pinaka-the best mo diyang gawin, talk to the operator kasi nga, andun lahat sa loob nung kanyang cab yung mga device na magsasabi kung okay pa si crane or hindi. Dr. Bernadette Oliveros ang shoutout po. Jomelan Dicho, Archie Layes Flores, shoutout. Sir Orlando Magtibay, shoutout. Ventura Christopher, ang kanyang shoutout. Mark Louis Valerio, shoutout sa iyo. Ako sir, mahina ako sa training pero sinubukan pa rin ma-improve. Ay, syempre, Aris Marasigan, walang salamat sa Idol the Best. Wag mong iisipin na mahina ka sa training kasi walang malakas sa training. Lahat po pantay-pantay pagdating diyan. Sinasabi ko nga, 'di ba? Depende lang kasi sa tao 'yan. Mga fast learner, meron tayong slow learner, meron tayong nagpo-process pa yung impormasyon sa utak. Believe me, Sir Aris, no? Nung nagsisimula ako, hindi ko sinasabing bobito ako, pero number, pangalan, kakikita ko lang nung number, maya-maya, maihip lang ang hangin, limot ko na. May goldfish memory ako pagdating sa pangalan ng tao at sa number. Hanggang ngayon, ang alam ko lang na number ng misis ko. Yun lang. Number ko, hindi ko alam. Ang ibig sabihin, may kanya-kanya tayong kahinaan, may kanya-kanya tayong anuan. Pero sabi mo nga, i-improve mo, di ba? Surely, may improve mo yan. Aral lang yan eh. Impormasyon yan eh, kailangan pag-aralan, di ba? Aral lang yan, kayang-kaya mo yan. Ay, malay mo, di ba? Marating mo pa yung narating ko, or mas nahimkitan mo pa yung narating ko. Who knows? Di ba? Sipag, tiyaga, dedikasyon. So, Ventura Christopher, ang OSH ng practitioner ng Pilipinas, isa sa malupit yan. Si Fernando Valdez, isa sa pinakamalupit na trainer ng Shark. Kay Cynthia Ampuon sa klasiko. Buban Elmer, shoutout po. Wilmar Potensky, shoutout. Kay Chelo Cruz, shoutout. Dan David, shoutout. City Cruz, shoutout. Kibon Planas, shoutout. Glendale, shoutout. Irene Manlin Manuel, shoutout. Kay Kramgil Ransib Magunap, shoutout po. Ako din, mahina sa English sir pero okay lang, mas okay na ito para challenge. Oo naman. Ako nga nakapagsasalita ako ng English sa harapan. English, walang problema sa akin. Pero balengtong ako pag sa spelling. Nagmagamit pa akong dictionary talaga eh. Kanya-kanya. Pero ako naman, meron akong photographic memory kasi. Pag nakita ko, alam ko na. Pag napasadahan ng mata ko, alam ko na. Pero yun nga lang, problema ko, pagdating sa pangalan at number, tumbling na naman ako. Limot na naman. So, Edwin Maglapid Ramos, kay Aming Nars, shout out po sa iyo. Mark Chagtinlopa, shout out. Bartasar de la Cruz Malen, shout out. Ming Lupit Live, Deep, shout out. Oscar Kilo sir, salute, shout out sir. Okay daw, sabi. Elizabeth Mataro, hipag, shoutout. Jirbu Samsando, shoutout sa'yo. Dami kong shoutout no? Kasi nga kailangan i-shoutout natin tong mga ito kasi ito yung mga sumusuporta sa atin. Qpos Pediomar, shoutout. Tommy Pineda, shoutout. Lizel Cuento, shoutout po. Isa sa pinakamagandang tawag ito, mag-a-assist sa'yo sa concept, si Ma'am Lizel Cuento. Diba? Si Bangis, Aleri Dakis Mitra, shoutout sa'yo. Henero Gregorio, shoutout. Yun lang, ang wala kasi kong lecture ng fleet safety. Ang meron ako, yung mga information na sinabi ko kanina, yung mga listahan lang ng mga dapat na nilalaman ng fleet safety nyo. Yun. Pero yung lecture kasi, nandito eh. Ang ginagawa ko kasi nilista ko yung mga dapat maging topic, tapos yun, ako na yung nagpapaliwanag, sa isip ko yung nanggagaling. Oo, magandang topic ang fleet safety kasi marami ang ano na Tadeo, shoutout po sa'yo.
Maraming nangangailangan dyan. Waradel Flor, Angelia, shoutout po sa iyo. Allen Bantayan, shoutout po. Ado Porel Alsenio, Gaspar Pasio, B. Ricardo, Domingo Perez, Wilfredo Once. Si Fred, shoutout sa iyo kapatid. Magandang araw sa iyo. Arnold Diaz, Wat Marisa, Robin Castro, Nancy Cabrera, Ruiz Blanco, Rod Cristalzel, Maria Maniago, Doms Parayaw, Hani Alberto, Pinsan, Alexa Donacio, Aubrey Del Jose, Janet Rivera Ortega, kapitbahay. Marvin Perez, shoutout po. Joseph Lazaro Laksamana, shoutout. Kailin Martiha Paas, Mildred Miel Baltasar, kumare. JL Parax, boss, shoutout. Morning sa'yo. Kamusta kay Kapitan? Ranel Amador, shoutout. Pamplona G, kapatid, shoutout. Mike Alejandro, shoutout. Ems Roge, shoutout. Oms Asali, Jan Rangurong, Alfred Gata, Romel Rivera Mateo, Ons Bahajas Espinar, shoutout sa'yo ulit. J.R. Reyes, shoutout po. Dave Dillo, De La Cruz Palagas. Baka naman pwede sir ma-discuss mo about fleet safety. Nako, yun nga yung pinag-usapan natin kanina pa, yung fleet safety, Sir Aldrin Capsa. Yun nga po yung ating topic ngayon, yung fleet safety, katatapos lang po niya. Kaya nag-iintay na lang tayo ng tanong at sinasagot natin yung tanong ng mga kasama natin. Sir, ano po ang standard ng pag-shoring sa mga simpleng excavation? Standard sa pag-shoring, ano to? Anong klaseng shoring ba ang ilalagay natin? Pipe and timber? Plate? Diba? Ano bang klase? Marami. Shoring, pag sinabi kasi natin shoring system kasi siya. Meron kasi tayong, pag sinabi kasi natin shoring system, meron tayong pipe and timber, meron tayong plate, meron tayong hydraulic trench box, meron tayong manual trench box. So, alin doon yung ating gagamitin ngayon? As per standard naman, natatanong natin, kailan ba tayo dapat maglagay ng shoring? Kailangan tayong maglagay ng shoring once na nagkaroon ng tendency na magkakaroon ng cave-in, or kapag ka umabot ng 3 feet ang ating excavation, pwede na po tayo maglagay ng shoring. May tanong pa tayo? Huwag kayong mahihiyang magtanong Tanong-tanong lang mga kasama. At libre naman iyan. So, yun po. Pa-share na lang po ng video natin at maraming salamat po sa mga pumasok at sa mga nakisama at nag-intay dito sa ating live. Maraming salamat po sa inyo. At kung meron pa po kayong mga katanungan, huwag po kayong mahihiyang magtanong. Kung meron po kayong gustong malaman tungkol sa safety, sa procedure, wag po kayong mahihiyang mag-message. Message nyo lang po ako. Kung hindi pa po kayo subscriber ng ating YouTube channel, please kindly subscribe po sa ating YouTube channel, which is yung Renante Castelo. Basta type mo lang sa YouTube, Renante Castelo, lalabas na po yan. Oo nga, sabi nga ni Susan Roses, huwag mahihiyang magtanong. Diba? Subscribe lang po kayo doon sa ating YouTube channel kung di pa kayo nakasubscribe. Marami po kayong matututunan doon, promise. At ano pa ba? Ayun, mag-isip na lang po kayo kung ano yung gusto nyo maging topic natin. Tapos, message nyo lang po ako. At pipilitin po natin na mapagbigyan kayo. Actually, yung mga topic po na tinatalakay natin ay mga topic na request ng mga kasamahan natin. No? So, attendance is a must. Siyempre. Tapos po, kung gusto ninyo, talakayan natin yung tungkol sa OSHA sa susunod na mga araw, di ba? Bali, OSHA construction is 23 modules. 23, 19, basta ganon.
Kung gusto lang ninyo, Banrob Pesa, shoutout po. Talakayin natin yung OSHA. Diba? Talakayin natin yung OSHA Construction, OSHA General Industry, na dalawang kailangan ng mga safety. Bakit natin kailangan talakayan o bakit natin tatalakayan? Para lang po maging aware yung mga kasama natin at para lang pag nag-training sila, alam na nila. Hindi na sila malilito dun sa pag-uusapan. Kumbaga, advanced learning na sila. Ano, payag po kayo? Huwag kayong hihingi ng certificate sa akin. Hindi ako nagbibigay ng certificate, ha? Yun ay information drive lang po natin. Para lang magkaroon ng extra knowledge yung mga tao, yung mga kasama natin. Homer, Bangkay, Francisco, di ba? Para magkaroon lang ng extra information o awareness yung mga kasama natin, yung mga safety natin tungkol sa International Safety Standard, which is yung OSHA. Pwede natin siyang pag-aralan dito. Marvin Roldan, Homer, Bangkay, Francisco. Yung mga payag, may naka-sad face show. Sino yung naka-sad face na yun? Yung mga payag, heart nga kayo, heart react kayo. Yung mga payag na pag-usapan yung ating OSHA. Heart react po kayo kung payag kayo. Ganyan, no? Okay? Heart, di ba? Pa-heart react po kung mga payag kayo na pag-usapan natin yung OSHA. Pag pa-heart react na lang. So, yun na lang po muna ang ating pag-usapan at sa susunod na mga araw naman wala na akong masabi kasi yun lang yung nakahanda akong sabihin parang ngayon tungkol sa fleet safety lang ano pa ba? Wala namang nagtatanong sa inyo kung ano pag-uusapan. Basta sabi ko nga, huwag kayong mahiyang magtanong. Kung may gusto kayong malaman, sige lang. Susunod, ito namang pag-uusapan natin, pilitin nating matapos yung OSHA. OSHA General, puro heart sila. Salamat po, sige. OSHA General Industry and Construction Industry ang pag-uusapan natin sa mga susunod na mga araw. Para kapag kayo ay nag-training, di ba? Alam na ninyo kung ano ang gagawin. Hindi na kayo malilito tungkol sa pag-uusapan ninyo sa training center o sa STO na pupuntahan ninyo. Kumbaga, advanced information, advanced learning na yung gagawin natin, advanced study na. Diba? So, ganun na lang mga kasama, no? At ako merong bisita na darating daw. May inspection yata ang mga kliyente ngayon. So, ingat-ingat po. Maraming salamat sa pagsubaybay. Tandaan po natin, kung nakaya ko, mas kaya ninyo. Ito po ulit, si Kasamang Renante. Ingat po tayong lahat. Yung hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel natin, please kindly subscribe. Paki-click yung bell para maging update kayo. At, di ba? Message lang kayo. Maraming salamat po. Ingat po sa lahat. Bye-bye!